Rakuan man. Magkulap sa ata ko siguro. Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Sa bagay, akin naman tong oras na to, di ba? So, gusto ko munang i-share sa inyo yung vision ko rin. Kasi, marami naman akong vision, pero, ang vision na gusto kong i-share sa inyo is yung ngayon. Kasi, maybe, 14 years na kami dito sa Dipolog, nag-stay ako dito ng 1 year and a half, then, nihawa naman kong Dipolog. So, gusto ko, sa aking vision, magsugod siya ako sa ma-encounter ko ba muna si Lord. Then ma-revive ko sa iyang presensya bago ako magsugod sa gustong ipahimo sa akin ng Lord, no? Kasi unang-una gusto ko yung magkaroon ba ako ng attachment sa mga youth, sa mga bata, lalo na yung mga bata dun sa DSWD na minsan nakapagkwentuhan kami ni Japet na alam nyo, napakalaki nyo, mapalad kayo. Kasi hindi man natin tingnan yung sitwasyon, mapalad kayong mga bata. Lalo higit na mayroon Lord sa ating mga puso, mapapalad yung mga bata dito. Kasi alam nyo, nung nagpunta tayo sa DSWD, first time ko yun dito, talagang dinurog yung puso ko, lalo na yung batang nakausap namin, na sarili niyang nanay, inilagay siya sa DSWD. No? Yun ang nakakadurog ng puso. Kaya, una, gusto ko munang ma-encounter si Lord. Then, ma-revive ako na yung ready akong humarap sa Panginoon for the battle, no? So, magandang umaga sa inyong lahat. Alam ko naman, kilala nyo na ako. Bahala dun sa iba na hindi ako kilala. No? Nagpapasalamat ako kay Daddy kasi ito na naman, simula na naman ang kakulba, kanervyos. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, dumating ako Sunday, pagka Monday, nag-chat. Hello anak, kumusta ka na? Say, okay lang. Then pagkagabi nag-chat po siya. Sabi niya, Nak, are you ready? Pagtingin ko nga nung ready. Yung pala sabi niya, bigyan kitang assignment. Kasi on Sunday, aalis ako with care. Ikaw ang bibigyan ko ng oras para at the same time, makapag-share ka na rin ng salita ng Lord. So, ginarab ko yung opportunity, no? Kasi gusto ko din maging representative ako ng Lord. Gusto ko rin mag-share ng salita ng Lord sa inyo. So, una, nahihirapan akong mag-isip, no? Kasi, Diyos ko, may jet lag pa ako, ganito na yung agad na ibinungad sa akin ni Daddy. So, parang wiri-wiri pa yung isip ko ba? Sabi ko, Lord, wala man akong maisip. Kahit may binibigay na may mga salita si Lord na binibigay, hindi ko alam i-exhort or ipaliwanag. Sabi ko kay Danny, wala man akong maisip. Pero alam mo nung siguro mga Wednesday na nung nakita ko kayo nung Tuesday, parang binigyan ako ng Panginoon ng isa lang. Pero sabi ni Lord, kulang man yan, Nak. Pwede mo pang dagdagan. So, i-share ko ngayon sa inyong umaga yung how much you need God. But, dinagdagan ng Panginoon, how much you trust in God. So, nitong umaga, dadaling ko kayo sa salita ng Diyos na hindi na siguro bago sa atin kasi trust. No? Need. No? Okay. Bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. No? Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na kami po'y nagkatipon, O God. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya, O Lord. Hallelujah. Na kami po'y binigyan nyo ng oras na makapag-worship sa inyong pangalan. Maraming salamat po, Lord, na isa po kami na gagawin yung witness, Panginoon, sa sanglibutang ito. Maraming salamat po, Lord. Hallelujah. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran. Lord, I surrender all my witnesses, O God. Mahayag, Panginoon, ang inyong kapangyarihan sa aking buhay. Maraming salamat po, Lord. Hallelujah. Nawa, Panginoon, na maibahagi ko, Panginoon, ang inyong salita, Lord, na magrema, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord, at anuman pong nais ng hadlang ng kaaway, in the mighty name of Jesus, I rebuke all the work of devil. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you. Okay. Trust. Anong gusto niyong unahin? Yung need o yung trust? O yung need. Okay. Need. How much you need God. So,
Ako, magtatanong sa inyo, how much you need God o how much we need God? No? Hindi natin masukat ba kung hanggang saan ang pangangailangan natin sa Panginoon, no? Hindi natin makikita kung hindi tayo mo-surrender niya. Kasi sa bawat pag-surrender natin, ipakikita ng Panginoon yung mga bagay-bagay na kailangan natin. Physical man, mga material na bagay, kung isusurrender muna natin ang ating buhay sa Kanya, ipapakita yun ng Panginoon, step by step, no? Samahan niyo akong buksan ang ating mga Bible sa John 14. Madali lang to. No. John 14:6. Sorry. Okay. Ako na lang mo basa. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di ba? Yan yung mga pangangailangan natin. Hindi tayo makakapunta sa langit, hindi tayo makakapunta sa gingharian sa Ginoo, kung hindi tayo mangita sa need natin kay Lord. Kasi si Lord lang ang way. Si Lord lang yung kailangan natin para makarating tayo doon sa finish line na hinihintay natin. So, sabi nga kapag kailangan natin yung mga bagay-bagay, nagiging malapit tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi may mga kailangan tayo na si Jesus lang ang makakapagbigay sa atin. May mga needs tayo na kay Jesus lang natin makikita na si Jesus lang din ang willing magbigay sa atin. No? Minsan kasi sa kabila ng ating mga pangangailangan, sa kabila ng ating mga struggle, sa kabila ng ating mga problema, nakakalimutan natin ang Lord. Kahit kailangan na natin yung bagay na yun, nakakalimutan natin ang Panginoon. Bakit? Kasi nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya. No? Nawawalan tayo ng tiwala na dapat hinihingi muna natin bago yung ating mga pangangailangan. Dahil di ba nga sabi na kapag inuna natin ang gawain ng Panginoon, pag inuna natin si Lord, yung mga bagay na gusto natin susunod yan sa atin. Kusayang lalapit sa atin. Kumbaga sa iba, yung ano na lang siya, yung bonus. Pero kailangan muna natin isurrender ang ating lahat sa ating buhay para kay Lord, no? Kasi minsan, alam nyo, nandyan na yung promise ng Panginoon eh. Makikita natin sa John 33:3. No? Diba? Sabi dyan, call upon. Pero dahil nga sa mga problema, nakapokus tayo sa pangangailangan natin. Nakapokus tayo na, Lord, kailan mo ba ibibigay? Kailangan ko ngayon. Lord, kailan? Doon kasi nakapokus yung ating utak. Doon nakapokus ang ating isip. Kaya nakakalimutan natin na naapala si Lord sa atong kinabuhi. No? Nakakalimutan natin yung John 33:3. No? Yung Jeremiah 33:3. Nakita ko si Daddy. Ambot. Kaya minsan, alam nyo, doon sa need natin, minsan, naiitsipwera ang Panginoon. No? Kasi doon tayo nakapokus sa pangangailangan natin. Hindi tayo nagpo-focus na kayang ibigay ng Panginoon yung mga kailangan natin once na surrender tayo niya. Once na sumunod tayo sa Kanya, nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay na nandyan lang na kayang ibigay ng Panginoon sa atin. No? Kaya minsan, alam nyo mga kapatid, kahit ako, nagtatanong ako sa aking sarili na, Lord, minsan kasi alam nyo kapag nagpipray tayo, yung sa mga bagay, minsan nagdadaw tayo eh. Lord, ibibigay mo ba ito sa akin? Kailan? Saan? No, yan yung laging sa akin. Katulad ngayon, kailangan ko ngayon is yung magtiwala ako sa Panginoon, although marami akong needs. Kasi alam nyo, may time minsan na nakakalimutan ko na hingin ko sa Panginoon yung kasagutan. Minsan, yung nakatayo na lang ako na hinihintay kong ibigay ng Panginoon, pero mali pala. Kailangan nandun din yung pag-ask natin sa Kanya. Kasi, minsan ang Lord, hindi rin, kahit sabihin anak tayo niya, minsan, kailangan din kasi hingin natin. Kasi hindi naman yun agad ibibigay ng Panginoon. Kasi, ang tinitingnan ng Panginoon, ibibigay ko yan sa iyo, anak. Ano ka kapag ibinigay ko yan sa iyo? Sino ka kapag binigay ko yan sa iyo? Kaya minsan, nahihiya akong magsabi sa Panginoon. Nahihiya akong manghingi. So, nahihiya akong mag-pray, bitaw na, Lord, kailangan ko to, kailangan ko yan. Pero mali pala. Di ba, makikita natin sa Matthew 7:7 na, ask.
no? Ibibigay sa atin ng Panginoon kung mag-ask tayo. Yun ang nakalimutan ko. Pero salamat sa Panginoon kasi yung mga promise bitaw niya, na kapag uunahin natin siya, yung kingdom niya, nandun na yung mga bagay-bagay na kailangan natin. Kaya, alam nyo, nung nag-decide ako na hindi na bumalik abroad, no? Napakalaking struggle sa akin. Kasi unang-una, by financial. May hinto yung financial needs namin, ganyan. Pero alam nyo, habang nakikipag-usap ako sa Panginoon na ipinakita ng Panginoon na anak, nganong nakapokus ka sa mga pangangailangan mo? Nganong dyan ka nag-focus? Hindi mo nakikita na willing man ako. Katulad kanina ba, yung nag-worship tayo, na hindi ako katindog kay murag makuan ba akong to, mag-collapse ko ana kay agi sa kakulba. Dayon, umupo na lang ako dyan. Pero alam nyo, nung habang nag-worship tayo, sabi ni Lord, nganong kulbaan man ka? Nganong mag-worried ka? Matindog lang ka dito, ako nang bahala. Amen. Kaya sabi ko, thank you Lord. Amen. Kasi, murag kasukaan man ko, hindi ko alam kung bakit. Lagi, hindi talaga ako tamayo kahit gusto kong tumayo during the worship. Kasi, baka mag-collapse ako. So, ayun no, ang sabi ng Panginoon na, tindog lang dito. Akong bahala sa iyo. So, kaya, itong oras na to, sa totoo lang, kinakabahan talaga ako. Lalo ba na? No? So, yung mga needs natin, hayaan natin si Lord ang magbigay ng ano natin. Sabi nga, yung problema, hayaan mong problemahin ang problema niya. No? Hayaan natin yung problema, ang problema sa problema niya. No? So, ganun lang. Sumunod lang tayo sa gusto ng Panginoon kasi ang Panginoon na ang bahala sa lahat ng ating mga kailangan. No? So, meron akong question. Why do we need God? Why do we need that? Because we are weak. Mahina tayo. In any aspect of our lives, we are weak. Aminin man natin, hindi, mahina tayo sa lahat ng bagay. Physical natin, isip natin, lalo na ang emosyon. Diyan tayo weak. Kaya ang gusto ng Lord, kung saan tayo weak, kailangan, doon tayo malakas. Pero mahirap, no? Mahirap. Kailangan lang, isurrender natin sa Panginoon yung weaknesses natin. Kasi, once nag-surrender natin sa Panginoon, ang Lord na ang bahala. Then, but God is strong and desiring to cover us with His grace and love. Amen. No? Kahit mahina tayo, alam naman yun ng Lord. Ang gagawin lang natin is, mag-disciple ta para sa Kanyang kingdom. Kasi mahal naman tayo ng Lord. Ang Lord na ang nagsasabi na mahal tayo niya. No? Why do we need God? Because God is willing. Willing siyang mag-remind. Willing siyang mag-comfort nato. Sa mga bagay, yung sa mga times na kailangan natin siya, nandyan siya. Minsan lang nakakalimutan natin na nandyan pala siya. Aga sa ating mga struggle, aga sa ating mga problema, sa ating mga trouble na nararanasan, nakakalimutan natin na tabad lang pala nato si Jesus. Amen. No? Yun lang yung gusto bang iano ng Panginoon na hindi ka nag-iisa. Amen. Kahit iniwan ka na ng mga kasamahan mo, iniwan ka na ng mundo, iniwan ka na ng lahat, lagi mong tatandaan, gi-embrace ka sa Ginoo. Amen. No? Dahil ang Lord sa totoo lang, hindi naman siya nagkulang sa atin. Kahit na tayo ay makasasala, kahit na puno tayo ng weaknesses sa ating katawan, nandiyan ang Panginoon. Willing siyang abutin ang ating mga kamay. Amen. Kaya alam nyo mga kapatid, isang pasalamat ko sa Panginoon na dito kami ba? Maybe siguro 2 years na sila Dani. Kasi ako, sa totoo lang, gusto ko talagang ma-revive. Gusto kong ma-encounter ulit ang Panginoon. Kasi within 9 years, wala namang revival na nangyayari sa akin. Walang encounter kay God. Kasi alam nyo sa Middle East, okay, you can go. You can worship God. Kung gusto mong mag-word of God along the way, okay. But it's minimal. You need permit from the government. Kulang. Kumbaga sa may doubt pa rin. Wala kang kapanatagan ng loob ba? Kasi minsan yung mga Arabo, nakasibilyan yan, hindi namin alam na ano pala sila ng mga pagano ba. Hindi namin alam. So, wala kaming
comfort zone na para sa mga pagtigumba. So, gusto kong ma-revive. Gusto ko ulit ma-encounter si God na para maging bold ba ako sa paningin niya ulit. Kasi kahit ako ramdam ko kulang. Kung ano man yung mga pangangailangan ko, physical, kanang emotion, through my heart, kulang. So, I need God, no? I need God desperately. Amen. So, i-share ko to sa inyo hindi lang sa kailangan natin. Kasi alam nyo no na ang ating mga kinabuhi, kung hindi natin surrender sa God, wala din yung ating mga pangangailangan. Kasi lahat ng ating mga pangangailangan, ang final plan, ang final decision is kay God nangyayari. Nagplano ka nito, Lord, kailangan ko ito. Pero wala yung sagot ni Lord. Maghihintay pa rin tayo, no? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil isa kayo na nagpalakas sa akin, hindi lang sa akin, kahit sa aming pamilya, kayo yung nagpalakas na in times bitaw na wala na ba? Okay lang umiyak, wait. Yung lagi, yung wala na yung kahit sabihin mo na nga, wala na. Pero deep inside, pag nag-iisa ka, nandun pa rin yung mga pangangailangan mo na, Lord, kailangan ko man ma-heal. Kailangan ko man ma-overcome lahat. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kayo yung ibinigay nila. Kayo yung nagpuno ng lahat. Kulang na mga pangangailangan ko. Lalo na kay Jade, no? Malaking tulong kayo. Kasi unang-una, nakita ko talaga yung paglago ni Jade. Although nandun pa rin pagkamaldita. Lagi. Ano siya, kanang pasalamat ako sa inyo kasi hindi nyo kami itinuring na iba. Hindi nyo kami itinuring na iba. Kaya, salamat. No? So, alam nyo, kanina ayaw ko talagang magluha-luha kasi ngayon wala na, hindi ko na makontrol. Sama-sama together. Okay. Then, may isa pa akong question bago tayo magpunta sa trust. Trust. May isa akong tanong. Sabi diyan, why we need God power? Why we need God power? We need power of God because we cannot on our own. We can do nothing. We are helpless to ourselves, but God is the one that strengthens us. Amen. No? We need power from the God. Kahit nasabihin na kailangan natin ang lahat ng bagay, kung wala din yung pag-ano sa atin ng Panginoon, nothing. We can do nothing without God. No? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na kaisa nyo kami ba? Yung hindi kami nakapunta sa iba. Although talaga nung time na kailangan namin, yung mga bagay na hinahanap namin spiritually, hindi namin makita. Pero hindi ko alam bakit kami nadako dito. O hindi ko alam bakit noong time na nagsabi si Jade na, Ma, ubalhin ko. Hindi ako nagduha-duha. Kasi maybe 1 to 3 times, naka-charge na ako kay Daddy. Kilala ko na si Daddy, pero hindi kami nagkakausap. Almost 10 times kong nakita si Daddy mula noong umano na ako dito sa Dipolog. 10 times ko na siyang nakita. Then narinig ko na rin siyang nagwali. Then time na bumalik ako dito sa Pilipinas, nagwali po siya sa among simbahan, sa San Pedro. Kasama niya noon is si Luz. Luz ba to? Or Lourdes. Yan. Kaya parang kuwang ko na rin si Daddy. Kaya sabi ko nga, Lord, maybe hindi siya yung guy's blessing bitaw na bakit kami narito. Kasi almost 10 times ko rin nakita si Daddy bago pa kami narito ngayon sa inyong harapan. Hallelujah. So, yun yung inaano ko na, inaano sa akin ng Panginoon na hindi niya kami pinabayaan, kundi ni-revive niya kami. Ni-restore niya yung mga pieces bitaw na nawala sa among heart. Gi-revive to sa Ginoo. Kaya, Amen. Amen. hindi ko man masabi kung na-let go ko na ba or naka-move on na ba ako. Pero, alam nyo minsan, naalala ko yung last time na, 2021 siguro to na, si Kuya JM ang nagwali na, kung mo forgive ka, kailangan mong i-release. But, nag-release naman ako. Pero alam nyo minsan, dumarating pa rin yung time na naiisip mo
Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, hindi ko talaga masabi kung na-let go ko na ba o naka-move on na ako. Pero sabi nga ni Pastora Jenna, okay lang, Ninang. Ano man, may process man yung healing. Then, I need power from God, no? Kasi God is always there na makomfort nato. God is always there na willing mutagpi, bitaw, magbutang ng mga bagay sa ating mga puso na kulang. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na dito ako sa inyo napunta. Lalo na ang pamilya ko. Kaya iba-iba man tayo ng ano natin sa buhay, pero I'm very thankful kasi we are one. No? Spiritual, we are one. So nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi kami niya pinabayaan, hindi niya kami dinala sa iba na yung hindi kami ma-survive. Kaya salamat sa Panginoon. Papasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng privilege sa ganito, no? Kasi alam niyo, habang nasa aeroplano ako pabalik dito, Lord, gusto kong maging bilong. Gusto kong magkaroon ako ng time. Yung ganito, mai-represent kita sa mga tao. So, salamat sa buhay ni Daddy, no? Kasi alam niyo yung alulod, yung pipe ba? Yung alulod na nakikita ng Panginoon yung mga pangangailangan mo, but through that, ginamit niya si Daddy na ma-flow yun sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na, sabi ko nga no, habang nasa aeroplano ako na, walang regret. Kasi, pinaplano ko pa lang, binigay na ng Panginoon. Kumbaga kung hihingi tayo ng ano sa Panginoon, yung, nagpipray tayo ng ganito, pero minsan kasi in denial tayo eh. In denial tayo. Iba yung pinagpipray natin sa nilalaman ng puso natin. No? Nagpipray ako na Lord, kasi alam nyo, during the time na nagpipray ako na mag-for good ako, maraming mga kulang ba na iniisip ko na kailangan ko ng ganito, may estudyante pa ako, paano Lord yung mga bills sa bahay, paano yung ganito. Pero alam nyo, sabi ni Danny, anong isipin mo man yan? Di pa naman nangyayari. Pero alam nyo, habang yun yung aking isip, nagkakamali pala ako. Kasi while na sumusunod ako sa gusto ng Panginoon, hindi ko alam, binibless pala ng Panginoon si Japet. Si Japet yung ginagamit ng Panginoon para masustain yung aming mga pangangailangan. Hindi ko nakikita. Hindi ko alam na sumusunod kami sa Panginoon, ginagamit naman ng Lord si Japet. Yun minsan kasi nagiging blind tayo eh. Hindi natin alam na yung mga needs natin, ibinigay na ng Panginoon. Kaya, I thanks God, no? Na dahil dun sa mga sa pag-surrender ko sa kanya, hindi ko alam na hindi pala naman niya kami pinababayaan. Kasi alam nyo, nung kinausap ako ng employer ko na, ano yan? Desisyon mo o plano ng pamilya mo? Sabi ko, no. Itong plano na to, itong desisyon na to is between you and me only for now. Alam nyo kasi, nagda-doubt pa naman ako, dapat May or July. Kasi, unang-una, financial, no? Kasi, ang mahal kaya ng plate sa aeroplano. Mahal. Then, nakakapay bagahe, pagdating mo sa airport dito, ang dami mo pang mga terminal fees. Yun ang ano ko. Di sabi ko, by July, hindi man ako bigyan ng entitlement ko, okay lang. Sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Alam nyo, no? Yung palang plano ko, nabuo na ng Panginoon. Ginawa na ng Panginoon. Inside na uuwi ako ng May, ng July, sabi ng Panginoon, umuwi ka na ngayon. Kasi maraming nangangailangan sa'yo sa Pilipinas. May gagawin ka sa Pilipinas. Kaya alam nyo, without anything, nisurrender ko sa Ginoo. Nisurrender ko sa Ginoo kasi yun ang gustong mangyari ng Panginoon. Kasi si Daddy po nangungulit. Wala, no choice. No choice. So, nung time na nagdesisyon ako, alam nyo kasi, past a year, pag nagdesisyon ako na mag-for good na ako, Lord, I want to follow you. Gusto kong gawin yung mga bagay na gusto mong ipagawa sa akin. Pero yung doubt, nandun. Nawawala yung kagustuhan kong sumunod sa Panginoon. Kasi, yung financial. Di ba? Pero alam nyo ngayon, walang regret. No regression. Oo, kasi, sabi ng Panginoon, bakit ka nag-worried? Na ako na ang bahala niyan. Kasi minsan tayo mga Kristiyano, nawawala yung ano natin, pagtitiwala sa Panginoon. Nawawala yung pagtitiwala sa Panginoon. Na minsan, akala natin, hanggang doon na lang. Pero dahil nga doon sa tiwala na nagkulang tayo, hindi nakikita yung kabutihan ng Panginoon na andyan na pala, kukunin mo na lang. No?
Yun yung kulang natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil sa mga bagay-bagay na kailangan natin, nalilimutan natin yung, no? Then, what to do when you need God? Ano yung gagawin mo kapag kailangan mo si Jesus? No? First, let God know that you need Him and want His help. Amen. No? Sabi nga ng Matthew 7:7, ask. No? Ask and it will be given to you. No? Yan lang ang gusto ng Panginoon, hingin natin. Kasi hindi naman manghuhula ang Panginoon, no? Na GM, kailangan mo ba nito? Hindi niya alam kung hindi natin hihingin sa Kanya. So ito, Matthew 7:7, ask. No? Kailangan nating i-ask. Kasi ang Panginoon, di naman yan madamot. Lahat inihanda na ng Panginoon para sa atin. Ito lang kulang sa atin. No? Then second, ask God for His direction and for strength you to stand firm in His promises. Kailangan lang natin na mustanta sa promise ni Jesus sa atin. Kasi yan ang kulang sa atin eh. Yung kulang tayong tayuan natin. Kasi minsan, nandyan na yung promise ng Panginoon, pero nagda-doubt ta. Nandyan yung mga doubt natin na, Lord, totoo ba? Akin ba to? Kaya mo bang ibigay ito sa akin? Nandun yung doubt natin. Kasi, sa akin kaugalingon, hindi na ako mag-ano ng iba, no? Na minsan, nararanasan ko yung question ng Panginoon na, Lord, kaya ko ba to? Asan ka, Lord? No? Minsan nandun yung mga question na hindi masagot ng Panginoon na ikaw lang yung sasagot. Kasi yung mga tanong minsan, ikaw rin lang ang sasagot. Kasi minsan ang gusto ng Panginoon ito, pero hindi yun ang ginagawa mo kasi nagda-doubt ka. Lord, kaya ko naman to. Lord, ganyan tayo minsan, aminin natin sa hindi, di ba? Then, lagi lang natin tatandaan yung Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Amen. No? Nandiyan na yung mga blessing na inihanda sa atin ng Panginoon. Mag-knock lang ta. Mag-ask lang ta. Nandiyan na. Bubuksan lang ng Panginoon ang pintuan para ibigay sa atin yun. No? So, kung kailangan natin ng Panginoon, through prayer. Siya na ang kakatagpo ng lahat ng ating mga pangangailangan. Si Lord na ang bahala. No? Yun yung mga pangangailangan natin. Kailangan natin ng power from God. Kailangan natin yung tulong galing sa Panginoon. Yun lang. Kasi minsan, alam nyo, tayong mga Kristiyano, lalo na yung mga nanay, kailangan natin ng tulong galing sa Panginoon. Kasi unang-una, mahirap mag-handle ng mga anak, no? Then, gusto mong sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. May asawa ka pa, na kailangan mo din kasi kumbaga sa mayroong kang ano ba yun? Mayroong kang obligasyon para sa iyong asawa, nandyan yung mga anak. Kaya mga nanay, saludo ako sa inyo noon na nakakasunod kayo sa will ba ni Lord. Kaya nagpapasalamat ako noon dahil dito ko nakikita yung pagkakaisa bitaw ng mga nanay. Yan yung matagal ko nang gustong makita na yung mga nanay na lumalakad sama-sama. Kasi ang tagal ko nang hindi na-experience yung bagay na ganyan. No? Kasama ako ng mga nanay. Hindi ko na siya na-encounter. Hindi ko na siya nararanasan. Kaya amazed ako dito na nakikita ko yun sa inyo. Kaya sabi ko nga kay Lord na gusto ko talaga maging intact sa mga nanay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na narito ako ngayon sa inyong harapan. No? Papasalamat ako sa Panginoon. So, ayan yung mga kailangan natin. Then, mag-proceed sa trust. Trust. How much you trust in the Lord? How much? Gaano? Kasi sa mga Arabo, pag sinabing how much, ilan? Ilan? How much? How much you? Kaya minsan nahihirapan kaming mag-evaluate din ng mga sinasabi niya kasi hindi sila marunong mag-English. Hindi sila marunong mag-English. Kaya okay lang doon yung kinabayong English ba? Okay lang. Kasi hindi sila mahirapan na umunawa sa iyo. No? So, dito tayo sa how much you trust in God. How much? No? How much?
how much to trust in God. Sometimes, napakahirap na magbigay ng tiwala sa Panginoon. Sometimes, even as we believe in Him and His good purposes for our lives, it can feel like He doesn't care to us. But, He is present and He does care. Yun yung hindi nakikita pag nawala yung trust natin. Even when we don't sense Him and His love, God is faithful to us. Amen. No? Kailangan lang nating mag-trust sa Kanya. Kasi without trust, without pagtitiwala sa Kanya bitaw, nababawasan yung ano natin ba, yung pagpapahalaga sa Kanya. Kasi hindi natin nalalaman na nagdadaw tayo sa lahat ng mga promises ni Jesus pag wala tayong pagtitiwala sa Kanya. No? Kasi minsan napakahirap na ibigay yung trust kay Lord, lalo na kulang tayo sa mga material na bagay. Lalo na kulang tayo sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin. Minsan doubt tayo na, Lord, ganahan man kung sumunod nimo. Kaya lang wala kaming ganito. Nandun na yung pagbaliwala natin sa mga promise ni Jesus. Kaya, alam nyo, no, minsan yung trust, kailangan din malip up ba nato, na-exercise natin yung trust. Kasi kapag kulang tayo ng trust, paano magmamanifest yung mga gustong gawin ng Panginoon para sa atin? Kasi yung trust, kulang tayo dyan. No? Kasi minsan hindi natin nakita lahat ng mga nangyayari sa atin kapahintulutan ng Panginoon. Nakikita ni Lord na maging strong tayo ba? Kailangan maging brave tayo sa lahat ng mga gustong ipakita sa atin ng Panginoon.